So may tanong po yung isa nating follower sa Facebook page. Okay? So tanong po niya is, pwede po ba daw makapag-register kahit hindi pa marunong sa Korean language? Tapos yung plan niya, tsaka na lang po siya mag-aaral after ng registration hanggang umabot na po yung actual examination date niya. Okay? So to answer that question, yes, pwede pong mag-register kasi yung hihingiin lamang po is passport size na photo, soft copy, and then yung scanned copy ng passport mo. So yun lamang po yung hihingiin at i-upload during registration kasi online po yung registration. And then sa plano nyo po na after registration, tsaka pa lang kayo mag-aaral, magpre-prepare. Okay? So here's the reality about that. So pag hindi ka pa masyadong marunong, okay? So may tendency na mahihirapan kang pumasa sa exam. Why? Kasi usually ito yung mangyayari. Usually kasi after the registration, yung actual exam is 1 month. 1 month lang yung pagitan from the registration and then the actual exam. And then may tendency na doon ka maa-assign sa first batch. Okay? So meaning, within 1 month lang yung possible preparation mo. Okay? So yun lamang po. Basta pwede po, actually pwede po siya. But you have to make sure lamang po na kung ilang buwan man yung pag-aaral mo, 1 month, 2 months, mula nang na-register ka, basta i-make sure mo lang na kaya mo nang ma-reach yung 22 out of 40 na passing scores sa mga mock exams. Kumbaga, dapat consistent yung score mo. Tumaabot siya ng 22, 25, 30. Mas maganda consistent na ganun yung scores mo. Okay? Kasi that's the indicator po na malaki yung chance na papasa ka rin sa actual exam. Okay? So walang problem po, sir. Again, walang po problema kapag magre-register ka kahit hindi ka pa masyadong magaling sa Korean. Basta, you have to make sure lang na before the actual exam, kung kailan man yan, dapat pasado ka na sa mga mock test. Kasi that's the best indicator na kaya mo rin pumasa sa exam. Okay? So yun lamang po.